Sama-sama tayong magiging Saksi! Hinahanap ngayon ang mga nag-iwan ng isang sanggol sa simbahan sa Camarines Sur. Nakuha na ng CCTV ang babae at lalaking nag-abandona sa sanggol. Saksi si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagpasok ng isang babae at isang lalaki sa isang simbahan sa Pili, Camarines Sur. May karga silang sanggol. Pero paglabas sa simbahan, di na nila ito kasama. Matapos ang ilang minuto, doon na nadiskubre ang umiiyak na sanggol sa may confessional o kumpisalan. May pusod pa raw ang sanggol ng matagpuan sa lugar. Kami muna ma'am sa arrest, check up si Aki. Okay ma'am po. Tapos ayun na pang turnover po naman kang MSW dito. So yun naman po dumating mga tawag po kang MSW. Tapos sa wellness test po kang Pili. Nasa mabuting kalagayan na ang sanggol, nakasalukuyang nasa pangangalaga ng isang childcare facility sa Bicol Region. Naisin na magtago. Halimbawa ito, winalat niya. O anong malay ita? Baka igwa pang problema siya sa salud dahil ka ito ay siya ang madidiskuido si buhay niya. Ayon sa pulisya, ang pag-abandona ng sanggol o batang nasa 18 anyos pababa, paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Wala pang nakakakilala sa mga nag-iwan sa sanggol. Maya pang nakakabisto pero ang satuya pong WCPD investigator ay hahanap ng mga clear footage ng CCTV sa area. Tanganing ma-identify ta itong itong personality duman, sarong lalaki, sarong babae, and possible makuha din si identity kitong sasakyan na ginamit para po ma-identify ta sinda. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Nagsorry ang kumpanya Meta kasunod na aberya sa libo-libong account ng Facebook, Instagram at Messenger kagabi. At sa web monitoring site na Down Detector, mahigit 500,000 report ang naitala nila kaugnay sa FB at mahigit 70,000 naman para sa Instagram. Saksi, si June Veneracion. Nakapag-login na ba ang lahat? Nagulat ang mga netizen pasado alas 11 kagabi. Sa gitna kasi ng pag-scroll nila sa Facebook, bigla silang na-log out. May mga kinabahang baka na-hack ang kanilang mga account. Nagpalit po ako ng password agad. Pero nung nilagay ko ulit yung password, di pa rin nabubuksan ng Facebook. Mahimbing na raw ang tulog ng iba, kaya di inabutan ng aberya. At merong itinulog na lang ang paghihintay, magka-access ulit. Sabi naman ng isa pa, mas nakakakaba kung mawala ng access sa bank account. Dito sa Pilipinas, halos 150,000 reports tungkol sa problema ang natanggap ng web monitoring site na Down Detector. Di pa kasama dyan ang mga apektadong account sa Instagram at Messenger. Ayon sa Meta spokesperson, technical problem ang tumama sa mga social media platform. Bagay na agaran naman daw nilang niresolba. Wrong timing nga raw, sabi ni Allen Romera, dahil natapat pa ito kung kailan siya may lakad. At Messenger lang ang gamit niyang komunikasyon sa kikitain kaibigan. Medyo kinakabahan po kasi hindi ko po alam talaga kung saan ako dadaan eh. Kaya nagstay lang po talaga ako sa isang lugar. Tapos hinintay ko na lang po mag-up yung server bago po ako makapag-chat ulit. Tapos matanong kung saan kami magkikita, ganun. Talo rin ang mga umaasa sa social media para sa pagbebenta at maging pagpupromote ng kanilang negosyo. Wala yung promotion namin for our shop kasi nga down yung stream. Sayang kasi yung kumbaga ilang hours ng kumbaga sa inyo sa network yung airtime. Humingi ng paumanin ng Meta pero wala silang paliwanag kung ano ang naging problema. Sinubukan namin kunin ang komento ng Department of Information and Communications Technology at PNP Anti-Cybercrime Group pero wala pa silang sagot. Alauna ng madaling araw, nakalagin na rin ulit ang ilang social media users. Naiintindihan naman daw ng isang sociologist kung bakit malaking ingay ang nilikha ng aberya sa Facebook at Instagram. Maraming parte ng ating buhay ngayon ang nakatali na sa social media. The fear of my identity, my connectivity, and my livelihood are all tied into one now.
Sa Messenger po, sana nga po di na po bumalik eh. Kasi po, yung okay na po yung Messenger, wala rin pong I miss you po eh. Wala rin epekto kung mawala po, bumalik po. Wala rin naman po mag-chat eh. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Nauubusan na ang Pilipinas sa mga barkong magagamit para sa mga resupply mission patungo sa BRP Sierra Madre. Ayon po yan sa hepe ng AFP Western Command, nakasama sa resupply mission na binomba ng tubig ng China Coast Guard. Saksi, sina Ian Cruz at Joseph Moro. Nung una, isa lamang. Pero maya-maya, 2 barko na ng China Coast Guard ang nambobomba ng tubig sa Onay sa May 4. Napapunta sana sa Ayungin Shoal para dalhan ng supply ang mga sundalong naka-assign sa BRP Sierra Madre. Nasa gitna na talaga tinatamaan yung ating dati pahapyaw lang, ngayon hindi na. Sa gitna na talaga. Nagtutulungan at itong isang Chinese Coast Guard vessel, hinaharangan tayo para hindi natin makita yung nangyayari sa likod. Ang lakas ng water cannon, hindi man napalubot ang bangka, nagawa namang basagin ng salamin nito. Habang papalayo, dinikita na ito ng BRP Sindangan. Sir! Anong mga damage, sir? Bintana sira! Bintana sira! Ano pa, sir? Pinasok kayo sa loob? Pasag ang mga bintana sa harapan ng UM4. Sakay ng Onay sa May 4, si AFP Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Nagtamo siya ng maliliit na sugat sa kamay. Sugatan din ang 4 na tauhan ng UM4 dahil sa mga basag na salamin. You must off your curse and leave immediately, or I will take further action and you will bear full responsibility for all the consequences. Over. Mike 201, this is 4407. We are attending a wounded personnel inflicted by your vessel. Over. Nagbaba ng medical team ang BRP Sindangan para gamutin ang 4 na nasugatan tauhan ng RORI mission sa UM4. Pero bantay sarado pa rin ang rubber boat at binawaan pa ng lansya ng China Coast Guard. Bago ito, Kuya, kumaskas tayo. nakailang beses nagsagawa ng dangerous maneuvers ang China Coast Guard hanggang sa magdikit ang BRP Sindangan at isang China Coast Guard ship. Umatras saglit ang barko ng China tapos umabante na naman. Akala namin ibabangga ito ulit. Kita ang marka ng fender sa Sindangan bagaman wala naman itong UP. Kung hindi naging maagap yung ating Coast Guard sa paglalagay ng fender dito sa gilid ng BRP Sindangan, ay baka mas malala pa yung nangyari doon sa pagsalpok nitong China Coast Guard 21555 dito sa BRP Sindangan sa tangkang paghaharang ng mga UM resupply ships natin papunta sa Ayungin Shoal. The Philippine Coast Guard personnel are really doing so much effort to prevent the collision towards the vessel. And the Chinese Coast Guard personnel are just standing there and taking video. So it means perhaps that it was deliberate on their part. They don't really care whether there would be a collision. But for the Philippine government, we are preventing such collision. Ayon kay Vice Admiral Carlos, naubusan ng Pilipinas ng barkong magagamit para sa mga resupply mission pa BRP Sierra Madre. Parang mas malakas yung this time from the previous water cannon. So talagang tinarget nila yung to stop us from entering the shoal. It's still illegal and irresponsible actions. Sir, wala namang intention to sink? Wala naman ako napansin na intention to sink, just to disable. Kasi ang target nila is the bridge and the smokestack para maano yung engine natin. Like they did dun sa ML Kalayaan. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro tinawag na illegal at hindi sibilisado ang ginawa ng China. Dapat daw magsabi ito ng totoo. Wala raw sasang-ayon sa sinasabi ng China na profesional, rasonable at alinsunod sa batas ang kanilang mga hakbang. Sa kabila nito, muling giit ng Chinese Foreign Ministry ngayong araw binali ng Pilipinas ang pangako nito sa pamamagitan ng panghimasok at panguudyok ng gulo sa katubigan ng Ayungin. Ayon sa GFA, walang kasunduang pinapasok ang Pilipinas sa China kaugnay rito. The Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights. China has a lot of narratives and we really have to be very careful. Ayon naman sa US State Department, tutulong ang Amerika kung magkakaroon ng armed attack sa mga barko, eroplano at mga tauhan ng AFP at Coast Guard ng Pilipinas alinsunod sa Mutual Defense Treaty.
Pero hindi nila masagot kung sakop ba ng MDT ang mga nangyayaring pang-water cannon ng China. Do these constitute armed attacks? I think it was water cannon and collisions of boats. I'm not going to speculate or get out ahead of any discussions in this regard. Tinanong din si Pangulong Bongbong Marcos sa Melbourne, Australia kung pwedeng maging dahilan ng panibagong insidente sa Ayungin para gamitin ang Mutual Defense Treaty. I do not think that it is time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard, and in this time they damaged the cargo ship and caused some injury to some of our seamen, and I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Pero tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos, maghahain ng protesta ang Pilipinas. Kanya ring binanggit ang umano'y panghihimasok ng ilang Chinese research vessel sa Philippine Rice o Benham Rice. This is a clear intrusion into a Philippine maritime territory, and it is matter as usual of great concern. There is a suspicion that they are not only research vessels. So again, this is a bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Sa huling araw ng ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na handa ang Australia na makipagtulungan sa ASEAN. Our understanding that more than any other part of the world, Southeast Asia is where Australia's destiny lies. This is why we will continue to support your ASEAN outlook on the Indo-Pacific and ensure the stability and peace of our region. Pinasalamatan naman ni Marcos ang Australia sa parati nitong pagsuporta sa rule of law, sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas. Binanggit din ng Pangulo ang ukol sa climate change na nakakaapekto sa mga mahihirap na bansa, kabilang na dyan ang Pilipinas. Iginiit ng Pangulo, dapat magkaroon ng matapang na aksyon sa domestic at international fora para magkaroon ng climate justice. Sa joint statement ng ASEAN at Australia, sinabi nilang nais nila ng rehiyon kung saan iginagalang ang soberanya at integridad ng teritoryo. Sisikapin daw nila ang rehiyon kung saan ang pagkakaiba ay naayos sa magalang na usapan at hindi sa pamamagitan ng banta o paggamit ng puwersa. Mula rito sa Melbourne, Australia, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Joseph Morong, kami ang inyong saksi. Naglabas ng desisyon ng Korte Suprema na bawal manikip ang mga traffic enforcer ng mga LGU kung walang pahintulot ng MMDA. Pero paliwanag ng MMDA, pwede pang iapila ang desisyon. Saksi si Mark Salazar. Ipinakita ng MMDA ang desisyon ng Korte Suprema na bawalan ang mga traffic enforcer ng mga lokal na pamahalaan na manghuli, manikit at mangumpiska ng lisensya nang walang pahintulot ng MMDA. Pagkilala raw ito sa kapangyarihan ng MMDA magpatupad ng iisang traffic regulation sa Metro Manila, tulad ng single ticketing system. In effect, binaliktad na po yung earlier decision na nagsasabi na kami ay walang legislative powers. So sinasabi po ng Korte Suprema dito sa desisyon na ito na meron insofar as traffic regulations are concerned. Gayunman, hindi raw agad maipatutupad ang desisyon dahil pwede raw itong iapila. Kaya sa ngayon, pwede pang manghuli ang local enforcers. Kung kayo po ay huhulihin ng mga local traffic enforcers, wag po tayo makipagtalo at i-argue na sabi ng Korte Suprema. Sa maraming kalsada, body-body ang enforcers ng MMDA at LGU sa pagmando ng traffic. Dahil sa utos ng Korte Suprema na MMDA ang magde-deputize sa mga local enforcers, papayag ba ang LGUs na boss ng enforcers nila ang MMDA? Tulad yan, kanino ba mapupunta yung huli? Diba? Diba? Kasama yan eh. O, yung deputization, paano? Proseso. Diba?
Yung mga ganon. O paano pag nagkamali sila, sino magre-resolve ng mga complaints. Isa pa, sa bawat 5 enforcers na makikita mo, isa lang ang sa MMDA. Kaya LGUs talaga ang may puwersang magpatupad ng batas trapiko. Kaya nga raw hindi nila sinakop lahat sa single ticketing system at 20 common violations lang ang isinama. Dahil nga po may kanya-kanya silang pangangailangan, peculiar circumstances, na hinahayaan po natin sila mag-determine kung ano yung regulation na dapat sa kanilang lugar. Masalimuot ang relasyon ng MMDA sa LGUs dahil ang mga mayor din sa Metro Manila Council ang nagbababa ng mga pulisiya ng MMDA. Katunayan, pwede nga nilang ibasura ang single ticketing system kung gusto nila. Pero hindi naman nila gagawin yan kasi may existing Metro Manila Traffic Code naman. At kapag binuwag or inalis nila yan, magkakaroon tayo ng anarchy. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa susunod na linggo, isasalang sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang Resolution of Both Houses 7 o RBH 7. Sa pag-amyenda ito sa economic provisions ng saligang batas na layong buksan sa mga dayuhan ng mga public utilities, edukasyon at advertising. Hindi unanimous ang boto ng mga kongresista sa unang pagbasa bilang Committee of the Whole. Target ng Kamara na maaprubahan ito bagong Holy Week break ng Kongreso sa March 23. Kailangan din pumasa ang katapat nitong Resolution of Both Houses 6 sa Senado. Pero ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri, tila mahihirapan silang makakuha ng 18 senador na pabor sa economic amendments sa saligang batas. Nadagdagan po ang mga kapuso stars at personalities na nabigyan ng bituin sa Eastwood City Walk of Fame. At saksi, si Katati Bayan. Binigyan ng bituin sa 18th edition ng Eastwood City Walk of Fame ceremony sina Miss Universe Philippines 2023 Top 10 finalists at Sparkle star Michelle D. Pulang araw star Sanya Lopez, abot kamay na pangarap star Richard Yap at Sparkle Jimmy Artist Center consultant Johnny Manahan o mas kilalang si Mr. M. Pinarakalan din sina GMA Integrated News showbiz reporter Lars Santiago at DZBB anchor Joel Reyes-Zubel na nag-iisang awardee sa radio category. Maging si GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon may bituin na rin. I am very, very proud and privileged to have this Walk of Fame sidewalk tonight. Full support sa kanila sina GMA President and CEO Gilberto Duave Jr. at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Congratulations to everyone and sana maging inspiration kayo sa lahat ng tao sa industriya. Ilan pa ang kinilala sa larangan ng pelikula, teatro at musika. Si Kuya Germs o Herman Moreno nagtatag ng Walk of Fame noong 2005 na layuning bigyang parangal ang iba't ibang personalities sa news, entertainment at iba pang larangan. Bukod sa induction ceremony, nag-alay din ng mga bulaklak at nagtirik ng kandila para sa bituin ng yumaong multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Para sa GMA Integrated News, Katati Bayan ang inyong saksi. Magbabalik sa Miss World stage si Megan Young pero hindi bilang contestant. At ang sorpresa ni Ruru Madrid sa birthday girl na si Bianca Umali. Narito showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Happy birthday, babe. Time out muna as Elias or Black Rider si Ruru Madrid para sa 24th birthday ng kanyang one and only love na si Bianca Umali. Special birthday getaway sa isang farm ang regalo ni Ruru para kay Bianca. It was made extra special by Ruru and my family because they set something up for me. They brought me somewhere far to a farm. And nandun pala silang lahat. Dagdag ni Ruru, chance na rin daw nila ito for quality time together. Bilang subsob sa kanilang projects gaya ng mga shoot at training ni Bianca para sa Sangre. Recently, Bianca slayed with her sangretera look sa birthday photo shoot. All cheers ang crowd sa Paris, France sa paglabas ng sasakyan ni Blackpink Jennie. Ballet core with a touch of goth ang aesthetic ni Jennie in her black embroidered dress, suede boots, and multiple blings.
Guest si Jenny sa fashion show ng luxury brand kung saan isa siya sa global ambassadors. Miss World 2013 Megan Young is set to return to the Miss World stage. Napiling co-host ang unang Miss World Queen ng Pilipinas sa coronation night ng 71st edition ng pageant this March 9 sa India, kung saan lalaban para sa corona ang pambato nating si Gwendolyn Fornol. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Patuloy ang pagbibigay pugay ng mga kasamahan sa industriya ni Jacqueline Jose sa kapilya kung saan nakalagak ang kanyang abo. Inilala siya pati ng pamunuan ng prestiyosong Cannes Film Festival. Dumalaw at nakiramay sina Claudine Barreto, Vice Ganda, Ricky Davao at direktor na si Adolf Alex Jr. Pati na rin sina Gina Alahar at Barbie Forteza. Si Martin Del Rosario ikunentong naturuan pa siya ni Jacqueline Jose tungkol sa mga naging eksena nila dati. Naglabas din ng pahayag tungkol kay Jacqueline sa social media page ng Cannes Film Festival. Ginunita nila na punong-puno ng emosyon si Jacqueline sa pagtanggap ng parangal bilang kaisa-isang Southeast Asian actor na nanalo ng Best Actor sa festival noong 2016. Napadpad ang balyenang yan malapit sa tabing dagat sa Davao City. Sumabit pa ito sa net ng isang fish cage. Ayon sa BIFAR, posibleng sumunod ang balyena sa mga maliliit na isda habang naghahanap ng pagkain. Inilayo na ang balyena ng mga mangingisda pero nagpabalik-balik pa hanggang sa tuluyan na lang itong umalis. Patuloy rin ang monitoring kung sakaling bumalik sa baybayin ang naturang balyena. Pang-telenovela ang pag-arte ng mga aso sa Cavite. Ang buong mag-anak nakatikim ng sermon mula sa kanilang fur mom. Pabiktim kayo? Ha? Pabiktim? O, ayan yung mag-anak na kumain ng ng giniling. Napa-face the wall pa ang isang aso habang pinapagalitan ni Cleo Cruz. Sandali lang daw iniwan ni Cleo ang mabinili niya sa palengke pero pagbalik niya, nasa hagdan na ang kaunting natira sa kalahating kilo ng giniling. Sangkot sa pagtangay ang dalawang maliit na aso at ang kanilang mga magulang. Hindi naman sila nagkasakit matapos kumain ng hilaw na karne, ayon kay Cleo. At kahit makukulit ang kanyang mga alaga, stress reliever niya raw ang mga fur babies. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.